Ang preaching ay way para sa atin na makapag-communicate ang salita ng Diyos. Maaari itong maging depensa natin at instruction, kaya masasabi natin na ang Bible ay isang series ng mga sermon. Kanilang binahagi ang salita ng paulit-ulit sa mga bata, kapitbahay, simbahan at sa sinagoga, kahit na rin sa palengke at pati na rin sa bahay dalanginan. Ang mga sermon ni Stephen ay nag-umpisa sa publiko. Kahit walang nagsabi sa kanya na mag-preach, ito ay nag-umpisa at ito ay nag-umpisa sa korte. Ang kanyang sermon ay nasa bagong tipan, kasama ng mga sermon ni Pedro at saka ni Pablo. Ang mga scholar ay maganda ang nasasabi sa sermon na ito ni Stephen. Kahit na may iba't ibang opinyon, ito ay tinatawag nilang masterpiece. Ang ibang mga sermon ay nakakaantig sa mga nakikinig. Ito ay sobrang nakakahiwa ng puso na nagdadala sa kanila ng repentance. Sa mga sermon ni Pablo, sila ay parang ibinabalik sa panahon ng buhay pa ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kabilang banda, ang mga nakarinig ng sermon ni Stephen ay napuno ng pagkamuhi at sila ay handa siyang batuhin hanggang siya ay mamatay. Bakit kaya naging masangklap ang nangyari dito? Una, kailangan nating kilalanin sino ba ang mga takapakinig ni Stephen. Sila ang mga Hudyo. Marami ang mga nagiging pag-aaral about sa kanila, ngunit hindi nila ganun kakilala or hindi ganun karami ang natuklasan nila kung sino ba talaga ang mga Hudyo. Marami ang nasulat about sa kanila pero hindi nila kilala katulad ng pagkakakilala ni Stephen ang mga Hudyo. Siya lamang makapagsabi sa atin ng accurately kung sino ba talaga ang mga Hudyo. Tinawag ni Stephen ang mga Hudyo na lahi ni Abraham. At alam natin na ang mga lahi ni Abraham ang nagkatanggap ng covenant of circumcision. Sabi sa Acts 7:8, and he gave him the covenant of circumcision, and so Abraham became the father of Isaac and circumcised him on the 8th day. Ano ba ang circumcision? Ayon kay Apostol Paul, ang circumcision ay ang panlabas na senyales kung paano tayo justify ng ating faith. Sa Romans chapter 4 verse 11, for when he received the signs of circumcision, he was imputed righteousness by faith in the days of his uncircumcision. Ang interpretasyon na ito ay ang pag-aalis ng lumang tao sa atin at pagdating ng bagong tao na nasa spirit ng ating Panginoon. Sabi sa Colossians chapter 2 verse 11, in whom also ye are circumcised with the circumcision of Christ, which is not made with hands, even putting off the body of the flesh. To put off the flesh, ang ibig sabihin ay maging bagong tao at ito ang sign ng circumcision. Si Isaac na sinircumcised after 8 days ay ng kanyang pagkapanganak ay tinawag na born of the Spirit. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 29, but just at the time he who was born according to the flesh persecuted him who was born according to the Spirit, so also it is now. Si Ishmael ay pinanganak in terms, siya ay old man. But si Isaac ay born again through the Holy Spirit with circumcision bilang isang tanda. Sa sermon ni Stephen, kanyang in-emphasize na ang mga makikinig sa kanya, sila ang born again by the Holy Spirit, tulad ni Abraham at ni Isaac. Which is, kung titingnan natin, ito ay napakaganda. Walang nakaintindi sa mga Hudyo ng ganito. Kahit sila ay isang nasyon na matataas ang IQ, marami sa kanila ang nagwagi ng Nobel Prize, at mga taong na ang retaliation nila o ang paghihiganti ay eye for an eye. Dapat natin sila kilalanin bilang saints, born again saints tulad ni Stephen. Specifically, na ang kanilang General Assembly or ang kanilang simbahan ay yung Old Testament Church. Ang circumcised Jews ay pinatawad sa kanilang kasalanan at ginawang righteous by faith. Si Pablo na pamatay kay Stephen,
later on na naging follower ng kanyang katuruan, ang sumasang-ayon na ang circumcision ay tanda na ang tao ay justified at the same time sila ay righteous. Ang sermon na ito ni Stephen ang nagpapalagay sa kanila na ang mga Hudyo na nakikinig ay justified na at ngayon, paano ba dapat mamumuhay ang mga tao na justified? Ang Diyos na kasama nila all throughout the history ang nag-justify sa kanila at naging sobrang gracious sa kanila. Ngunit marami sa kanila ang nakalimot ng grace na iyon at namuhay ng makasarili. In short, ang sanctification ay naging magulo. Ang mga puso ng mga nakikinig na Hudyo ay hindi nagustuhan ang salitang ito. Ayaw nila aminin na ganun ang kanilang mga ninuno. Ni-reveal ni Stephen sa kanila na ang mga ninuno nilang mga Hudyo na ngayon ay nakikinig ay hindi namuhay ng banal kahit sila pa man ay circumcised at made righteous. Sa verse 51, dito natin maintindihan ang kanyang ibig sabihin. You stiff-necked people, uncircumcised in heart and in ears. You always resist the Holy Spirit. As your fathers did, so do you. Na ang mga circumcised ay hindi namumuhay kung paano namumuhay dapat ang mga circumcised na tao. In-address ni Stephen ang mga nakikinig sa kanya at kanyang itong klinaro. Ganon din dapat tayo. Kaso nakakalimutan natin kung sino ba talaga tayo at ang mga tao sa paligid lamang natin ang nakakapagsabi kung sino ba talaga dapat tayo. Ganito ang kanyang sinabi. Listen to me, brothers. Israelites, saints, listen to me. For you are Abraham's descendants. Like Abraham, you have received the grace to be justified by faith. Therefore, our ancestors were also those who continued to receive God's favor because they were made righteous. Our history proves it. Nevertheless, our ancestors forgot the great favor of God. They did not listen to the Holy Spirit speaking in them and in us. Our necks were stiff-necked and rebelled against God. Our eyes and ears were unrepentant because we willfully refused to circumcise our hearts. Our fathers were punished for living this way, and so are we. Simple lang ang mensahe ni Stephen para sa kanila. At ito din ang sadyang pinagsisigawan ng mga propeta noong panahon ng Old Testament. You have been made righteous. So why aren't you living righteous lives? Mahaba ang story na to kung ating babasahin. Pero kung ating isummary, ganun din ang punto at nais iparating ng story na ito. Ang rebuke para sa kanila, O Israel, you are righteous people. You are born again people. You are people of the Spirit. Why are you not living as new people? Parehas ang sermon ni Stephen sa katuruan ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni Jesus sa kanila, you are righteous people. So why are you unwilling to have your lives illuminated by the Word and by the Holy Spirit? Why do your eyes and ears willfully refuse to hear what the Holy Spirit is saying? Ito ang rebuke para sa kanila na hindi willing magsakripisyo tulad ng hinihingi sa kanila ng Holy Spirit. Ang fruit of the Holy Spirit ay dapat makikita sa buhay ng mananampalataya. Ito ang natural na resulta ng pagsunod sa leading ng Holy Spirit sa atin. Matinding sacrifice at kawalan ang kailangan para dito. Pero kay Apostol Pablo, hindi ito kawalan, kundi ito ay isang blessings. Sabi niya sa Acts chapter 20 verse 35, it is more blessed to give than to receive. In common sense, tayo ay mawawalan pag tayo ay nagbibigay. Ngunit tayo ay mas masaya pag ginawa natin ito. Ang pagtulong sa kapwa
ng may bukal sa kalooban ay itself ay nagiging happiness natin. Naiipon ito sa langit, lahat ng ating sinishare ay naaalala at nakikita ng ating Panginoon at ito ay kanyang ginagantimpalaan. Kahit na maliit na bagay, tulad ng pagbibigay ng tubig, ay maaalala niya ito. And whoever shall give a cup of cold water to one of these little ones, in the name of one of my disciples, I say unto you, he shall in no wise lose his reward. Bakit ang Israel, na tinatawag bilang isang holy nation, ay naging masama? Sinubukang disiplinahin ni Stephen sila dahil sa kanilang pagkalimot sa grace ng Lord at ang hindi nila pagsasakripisyo at pagbibigay ng grace tulad ng kanilang natanggap. Kapag ang mananampalataya ay hindi pinapangunahan ng Holy Spirit, sila ay nasa bitag ng kaaway at marami sa mga Israelita ang ganito at sila ay nirebuke ng mga propeta at sa preaching na ito ni Stephen. In-address din tayo mga nasa simbahan ng sermon na ito. Hindi lamang ito para sa mga hindi mananampalataya, kundi para sa atin na matagal na sa pananampalataya at nire-remind sa atin kung sino ba talaga tayo at paano ba talaga tayo dapat namumuhay. Ang mga tao na nakikinig sa sermon na Stephen ay galit na galit dahil nadurog ang kanilang puso, kaya naman sila ay isa-isang dumampot ng bato at handa ng batuhin si Stephen. Tandaan natin, mga kapatid, na may mga nakakasama tayo sa barko ang nakakarinig ng mabuting salita at nagsisisi. Ngunit meron din naman na nagagalit at ready na dumampot ng bato para tayo ay batuhin. Sometimes meron din mga Christians na tamad at ayaw sumunod sa leading ng Holy Spirit sa kanila. Kahit saan man tayo, nasa dagat man tayo o nasa lupa, dapat naandoon pa din yung identity natin bilang isang Kristiyano. Tayo ay dapat sumunod kung saan man tayo dinadala ng kanyang Holy Spirit at mismo ng kanyang salita. Yun ang buhay na may happiness. Yun yung buhay na may blessing. Yun yung buhay na may reward. Nawa ngayon ay ang buhay ng ating mga marino ay mapuno ng pagpapala.